Hello guys, si Jerby na naman to sa Australia. So, may pa-vlog lang ako kasi may mga nagme-message sa akin kung paano daw mag-apply sa Australia. So, sinabi ko na po paano ako nakarating dito, through online lang. So, mag-apply po kayo dyan sa link na nasa baba ko. Yan po yung in-applyan ko. Ngayon, wag din po kayo magme-message sa akin, sir, baka may hiring dyan ng ganito, ganon. Hindi po ako hiring officer. So, binibigyan ko lang po kayo ng tip paano kayo mag-a-apply ng trabaho dito sa Australia through galing sa website na yan. So, ang ginawa ko lang po nung habang nasa Qatar ako, apply lang ako ng apply. May mga bibigyan ko na rin kayo ng simple tip. Ang gagawin nyo, kahit nakalagay doon Australia only or in Australia available o available in Australia, apply lang kayo. Gawin nyo siyang araw-araw. Tapos, isang number 1 na gagawin nyo kasi, pagpasok nyo sa website ng SEEK, ang gagawin nyo, mag-login kayo, di ba? Tapos gumawa kayo ng account. Kasi doon, meron doon, pag nakagawa ka na ng account mo, magagawa ka rin ng sarili mong resume. Tapos, ida-download mo lahat yung mga documents mong importante. Tapos, ilalagay mo lahat ng experience mo. So, doon pa lang, masasala na ng employer kung ano yung ina-applyan mo at ano yung bagay na trabaho sa'yo. Kahit hindi ka nga mag-apply makikita yon. May nakalagay dun ng option na pwedeng tingnan ng mga employer. Oo, meron ganong option. Pero bukod doon, mag-a-apply ka. Tapos, kasi pag nagawa mo na yung resume mo doon, na i-download mo yung mga dapat mo i-download, yung mga diploma mo, ako ano man, experience mo, ilagay mo lahat, training certificate mo, ilagay mo din. So, yun yung gagawin mo dahil doon sa SEEK, kumpleto na. Maggawa ka ng account doon, ilagay mo, pag nag-apply ka, ilagay mo for New Zealand and Australia. Dalawa kasi yun option So, wag po kayo magtatanong sa akin kung may available na trabaho dito whatsoever, kasi nga, hindi po ako hiring officer. So, nagbibigay lang po ako ng tip. Bukod doon, ngayon, pagkakataon nyo na rin mag-apply sa Australia kasi binago yung rules. Kung dati hanggang 45, hindi ka na pwede mag-apply. Ngayon, umabot na yata sila sa 50, pwede ka pa mag-apply. Basta pasok ka doon sa qualification ng employer. Bukod doon, dati, yung sa panahon ko pa nga noon, inaayos pa yung papel ko, 5 years working experience ang kailangan. Tapos, binago yon. Ginawang 2 years na lang ang working experience na kailangan. Ngayon, binago uli yun. 1 year na lang po. So, kung halimbawa may experience ka 6 months dito sa dati mong trabaho, 6 months dito sa dati mong trabaho, pag pinagsama yon, consider 1 year. So, mag-apply na kayo doon sa link na yan, gumawa kayo ng account. Kaya sinabi ko naman sa inyo, huwag kayo mag-Facebook. Huwag nyo rin akong i-PM. Kakaya ko lang isagot sa inyo. Ganun din, mag-apply kayo dyan sa link. Gumawa kayo ng account, gumawa kayo ng resume, i-upload nyo yung dapat nyo i-upload. Tapos, meron doon, search. Anong trabaho mo? I-search mo. Nakalagay naman doon, kung halimbawa, gaya ko, appliance technician, tinatype ko, appliance technician. Tapos, yung second column, pang anong industry. Kahit ano lagay mo all. O, di ba? At least, lahat ng appliance technician, kung mapa-hotel o whatsoever, lalabas doon. Hindi ka na mamimili. Basta kung ano. Tapos, pag nakita mo, kahit ba may nakalagay, sabi ko nga sa inyo, na Australian only, or available in Australia, or have right to work in Australia, kung may visa ka nga kasi, or student. So, apply ka lang. Ganun lang din ginawa ko Apply lang ako. Bakit? Kaya nga kayo nagpo-post dahil wala nag-a-apply Malay mo, makuha ka na employer. Diba? Pagtiyagaan ka dahil nga wala na silang makuha. Kasi minsan kahit nakalagay yan na available in Australia only, kumbaga nasa Australia ka na dapat, kaso kung wala naman silang makuha, magiging option ka nila, lalo na pag nakita yung experience mo. Gaya na nangyari sa akin. Wala naman ako sa Australia nung nag-apply ako dito. That time, nasa Qatar ako. Pero apply lang ako na apply. Sumasagot naman sila sa email ko. Meron pa nga isang brand, hindi lang sumagot na email ko, nagpapadala pa ng letter sa Pilipinas. Wala akong kahit ba nakalagay sa kanya Australian only or have right to work in Australia, wala ako noon. Wala, basta ginawa ko, mag-apply ka lang na mag-apply kasi based dun sa experience na hinihingi nila,
tsaka sa qualification na hinahanap nila, meron ako. So yun yung ginawa ko. Huwag kayo mahihiya mag-apply, email lang naman yan eh. So kung nakagawa nga kayo ng account nyo sa Facebook, download kayo ng download ng kung ano-ano, sa TikTok pa, so gawin nyo, mag-apply din kayo, gumawa kayo na, pagtyagaan nyo. Ako nga, kung mapapansin nyo yung SIC ko, nandiyan sa Facebook ko, makikita nyo, meron akong profile na SIC dyan, na-share ko na nga eh. In-update ko na yung profile ko sa SIC, www.sic.com.au. In-update ko na siya. Bakit ko in-update? Kasi para at least, malay mo, di mo rin masabi kahit nandito na ako sa Australia, nakapending siya do. Malay mo, may mag-hire sa akin. Di ba? Hindi mo rin masabi. So, yun lang ang gagawin mo din. I-ano mo lang, i-update mo na yung ano mo, yung resume mo, yung latest update mo, para at least pag may naghahanap ng employer, nakita, ay, eto, pwede to, naghahanap pala. At least, malay mo, operan ka, di ba? So, malaking bagay. So, gawin nyo, apply. Gawa muna kayo ng account. Wag nyo ako i-message kung may hiring dito. Wala po ako hiring dito. Kumbaga, sa SIC kayo mag-apply. Wag sa akin. So, lahat ng nakikita nyo, kahit yan, mechanic, bus driver, teacher, doktor, lahat yan, kompleto. Ilagay nyo. Kahit nakalagay, right work to Australia, ulitin ko, applyan nyo lang. Ipasa nyo. Kasi pag kinlik mo doon, di ba, nakagawa ka na ng resume mo sa SIC. So, yun na rin yung i-send mo sa kanila. I-send mo na, i-send yun. Tapos, isa pa sa advantage sa SIC. Halimbawa, after 1 week, gawin mo, wag naman araw-araw. At least, once week. Pero ako dati kasi inaraw-araw ko eh. Araw-araw. Makikita mo naman kasi kung nakapag-apply ka na. Pagka pinindot mo yung apply, may lalabas na notification. You want to apply again? O, kasi nakapag-pasa ka na, you want to send your resume again? So, hindi mo na kailangan i-send your resume mo uli. So, mag-antay ka uli no, mga yon, antay mo kahit 1 month uli, mag-send ka lang uli sa kanila. Ganun lang yun. Continuous na apply, continuous ng pasa ng resume. Huwag mo na intindihin yung mga sinasabi doon na ano. Basta mag-apply ka, ganun yung nangyari sa akin. Kung papansin niyo, nakalagay talaga doon, wala sa ano, yung kailangan meron kang right to work in Australia, yung tinatawag na visa. Eh wala naman ako noon eh. O, pero nasan ako? Nandito ako sa Australia. So yan, bibigyan ko kayo ng tip. Huwag niyo po ako i-PPM nang tatanungin kung may trabaho at may experience ako ng ganito, dahil wala po ako isasagot. Sisik lang po ang dapat nyong applyan sa New Zealand at Australia kung gusto nyo makarating dito. Tiyagaan po. Ako, huwag ho kayong, ano tawag nun? Huwag kayong may inip. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, naglabas ng bagong rules sa Australia, tinaasan na nila yung age gap kasi wala na nga silang makuha. Then, bukod doon, sa experience, 1 year na lang. Ako, nung nasa Qatar ako, umabot ako na 7 taon. Diba? 7 taon ako doon. Siguro nag-apply ako mga hindi, ano pa lang eh. Siguro pagkadating ko sa Qatar, nag-a-apply na ako ng ibang trabaho. Kasi naghahanap ako ng magandang trabaho. So yun. So ganun yun. Mag-apply lang kayo, hayaan nyo lang, continuous nyo lang apply, malay nyo may kumuha sa inyo. Tiyaga lang po. Taon ang binilang ko bago ako natanggap. Natanggap na po ako before. Nagkaroon lang ng problema. Hindi ko na ikukwento, masyadong mahaba. Natanggap na po ako before. Nagkaroon lang kami ng problema sa visa. Nabisaan na pala ako. Natanggap na ako 2013. Nabisaan na ako. Meron nang naging problema. Pero hindi sa sabi natin yung katangahan ng umiral. Okay, so keep apply lang. Tiyagain nyo, gawa ka ng account. Yun lang ang gagawin nyo, gawa ka account. Yun din, yung nasa account mo, may download din na resume doon, tsaka mga lahat ng documents mo. Pag magpapasa ka, yun ang isesend mo. So sana matanggap din kayo at makapunta rin kayo dito sa Australia. Mag-aangat trabaho, mahalang gastusin, pero balance siya. Kumikita naman ang tama based doon sa binibigay na sweldo. Makakakain ka ng gusto mo, makakagala ka, pero syempre kailangan mo pa rin magtipid. Okay, salamat sa panonood. Ulit, magtiyaga lang kayo apply sa www.sic.com.au. Gumawa kayo ng account, tapos i-type nyo kung anong klaseng trabaho na hanap nyo. Lalabas na lahat yun, applyan yun lahat. Okay, thank you, bye bye.